Breaking news, nako po, grabe. Sumabog sa galit si Attorney Israelito Torion. Binira sila Terry Ridon, si Luistro De Lima. Iyakan dito mga kababayan, ang tindi ng kanyang paliwanag. Sabog-sabog ang mga maletagang dito na nagnakaw sa pera ng bayan. So ngayon mga kababayan ko, panoorin po natin ang paliwanag ng isang pinakamagaling na abogado sa panahon na ito. Gaya ni Marcoleta, may katwiran at may paninindigan. Pakinggan po natin mga kababayan, mahalagang malaman nyo ito. Kasi sabog-sabog sila Terry Ridon dito na wala sa katwiran. Sila, basta yung mga bangag na kongresista dito, sabog-sabog. Ito na po mga kababayan, yari sila. Talagang magaling magpaliwanag si Israelito Torion. Ito po, sabog lahat dito. Anong klase ito? Fishing expedition na ito. Why? This is a fishing expedition kasi napaka-overbroad ng kanilang sabina na hindi man lang nahint doon sa complaint. Very unfair. Ginawa ba nila yan kay Marcos? Hindi nila ginawa yan kay Marcos. Kay BP Sara lang. No? The complaints do not even identify the exact sal and year. Exact omitted entry, the exact hidden asset. Walang nakasaad doon sa kanilang complaint kung anong sal and year yung may depekto. Nasobrahan masyado. Huwag nila tayong sisihin sa mga kalokohang ginagawa nila. Hindi nila ginawa yun kay Marcos. Bakit nila gagawin ito kay BP Sara Duterte? No? So, what is good for the gander should be good for the good. So, ang makakorek lamang nito ang Korte Suprema. Ang lagi pong sinasabi po ng Kamara ay ang sole power sa pag-initiate ng impeachment ay nasa kanila. At lagi nilang inulit-ulit na itong kanilang hakbang ngayon ay in accordance sa kanilang House Rules sa pagtalakay dito po sa impeachment and in accordance din sa yung pinakahuling desisyon po ng Korte Suprema na kinatigan din po yung inyo pong petition last time. Totoo yan. The House of Representatives has the sole power to initiate impeachment complaints. However, the initiation process and the file and in the process of filing and perfecting such impeachment complaint, no, must be constitutional. It must be within the contours provided under the 1987 Constitution. Saan ka makakita na ang House of Representatives ngayon nagpa-issue pa ng mga subpoena over certain corporations na hindi man lang nakasaad doon sa complaint? Saan ka na? O, kita nyo mga kababayan ko, ang galing ng paliwanag ni Attorney Israelito Torion. Na talagang itong kangaroo court ng Kongreso, sila De Lima, sila Terry Ridon, sila Luistro, sila Zamora, Benny Abante, sila Adyong, lahat po ng mga Kongreso dyan mga kababayan na alam natin na saksakan ng korap. Mga kababayan ko, kaya ang paliwanag ni Attorney Israelito Torion, walang mga alam itong mga kongresista na ito. Yung ilan dyan, mga abogado kaso mga pulpul na ditanga, dibobo, ditangalista ang mga utak. Grave abuse of discretion. Mga kababayan ko, walang ginawa kundi baliktarin at ibendalo. Parang Erwin Tulfo, mga kababayan, na bendalo. Sometimes you have to bend the law. Kaya nagkakupal-kupal ang blue ribbon ni Pampilo Lacson. Nakita nyo naman mga kababayan, imbes na pagtuunan ng pansin ng pag-iimbestiga ng flood control, wala na. Natabunan na ng impeachment. Wala silang tinatalakay. Kada pag-iimbestiga ni Marcoleta, nandyan naman yung cover up ni Pinky, nila Erwin Tulfo, kasi nga isa rin ito sa mga korap Congressman pa lang tumatanggap na ng maleta na kwarta ayon sa salaysay
ng mga 18 Marines at yung kanyang best friend na si Tito Soto na saksakan ng korap. Yan ang sinasabi ng mga Marines na wala silang kainte-interes na imbestigahan itong pasabog ng mga Marines na ito. Kasi nga, kasapakat yung kanilang mga kaibigan. Kaya si Pampilo Lacson, ayun, sinupalpal ni Marcoleta nang hindi makain ng aso. Sinupalpal ng kabobohan. Kasi nga mga kababayan, kung ano-ano ang ginagawa, ayun, nga ang taong bayan sa pamumuno ni Pampilo Lacson. Kaya dito, ang mga kongreso supalpal at pinakain ng sampal ni Atty. Torion. Ito po. Nakakita yung complaint. Hindi naman nakasaad kung anong salen, anong specific salen ang nag-exceed o tumaas masyado yung kita ni allegedly ni Vice President Sara Duterte. Wala namang specificity yung complaint. Dito sa overbroad masyado yung mga sabina na ginawa nila na para na talagang fishing expedition ang ginawa nila. Sobra na yun. Kaya kailangan na dumulog tayo sa Korte Suprema para maklaro at masabihan sila, hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Grave abuse of discretion yan. Ito yun mga kababayan, yung pagpa-file ni Atty. Torion ng TRO. Temporary Restraining Order para ipatigil itong pag-iimbestiga ng impeachment trial ni BP Sara na alam nating ang motibasyon nila ay politika. Na kunwari mag-iimbestiga para sugpuin ang korupsyon. Mawala ang korupsyon. Pero yung mga nag-iimbestiga, mga hinayupak na buhaya. Saksakan ng kapal ng muka. Akala mo may kredibilidad, pero wala. Yan ang sinasabi ng karamihan mga kababayan. Kaya itong mga congressman na ito, pera-pera ang impeachment. Kada pirma, 20 million. Sinabi na rin ni Marcoleta yan mga kababayan. Kaya itong ginagawa nila, pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Kaya si Atty. Torion, talagang nag-file ng petition dito ng TOR para matigil na itong kawalang hiyaan ng kongresong ito. Kita nyo po mga kababayan. Yan sa due process. Kailangan fair. Kung ano yung in-apply doon kay Marcos, dapat yan din ang i-apply ninyo dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo, yung sinasabi nilang house rules po, attorney, inyo po bang nahimay din yun? At meron ba kayong nasilip doon na hindi pwede sa ilalim ng konstitusyon? At sino ba yung mananaig konstitusyon o yung house rules nila? Well, meron sila, alam ko anong sinasabi niya. Una, yung Rule 3 Section 5 na ang gagamitin ko against them. Kasi yung Rule 3 Section 5 kasi in the determination of requirement of substance, it is actually met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Meaning, dapat sa kanila, i-determine nila yung complaint kung ang mga allegations ba doon ay equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption. Ayan mga kababayan, ako po, ayan, naibulgar tuloy yung mga maling gawain ng kongresong ito. Nakita niyo naman mga kababayan, yung mga nag-iimbestiga, yung mga nasibak ni PRRD nung panahon niya. Dahil saksakan ng korap. Di ba mga kababayan ko? Yari. Roy, ang impeachment supposedly is personal. Hindi yan institutional. Ang mga allegations doon, pagka DepEd Secretary pa niya. Tapos may mga allegations, nagbibigay ng mga envelope, hindi nga nakasaad kung sinong binigyan. Si Vice President ba mismo ang nambigay, hindi nakasaad doon. Hindi naman po pwede na yung mga kamalian kung meron man doon sa mga sa mga staff, ipahid mo diretso doon sa Vice Presidente at the time when she was still a DepEd Secretary. Okay? Office-specific po yung crimes na iyon. Kaya nga, walang ultimate facts. Tapos sasabihin nila, yung nag-issue kami ng sabina,
pursuant naman yun sa aming rule-making power. Nasa rules namin yan. Totoo yan. Oh, we concede to that. Pero, yung ginagawa kasi nila, yung clarificatory power nila to conduct clarificatory questionings, pareho yan sa piskalya. You can clarify, you can issue, or you can actually ask clarificatory questions on matters raised in the complaint. Pero kung hindi yun nakasaad sa complaint, hindi ka pwede magsapina maski mga korporasyon na hindi nakasaad doon sa complaint, isali mo na. Pati yung mga SALN na hindi naman nakasaad specifically doon sa complaint, isasali mo na. Masyadong overbread na yung, masyadong broad masyado. O, kita nyo mga kababayan, ang galing magpaliwanag ni Atty. Torion. Talagang ibinulgar ang mali-mali na diskarte ng mga kawatan dito. Ito pong sinasabi ng mga komento. Lahat dyan ng mga kaalyado ng sadik sa Sirugga na, nako po, people power na attorney. Tutukan nyo ang crisis. What the hell? Good morning SMNI watching from Dubai. O ayan mga kababayan ko. Ang galing ni Atty. Torion magpaliwanag. Yari ang mga ngagba dito. Halaka. Yung ginawa nilang mga sabpina na ginawa, which is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Iklaro ko lang ha. Ito, sa Article 5 ng third complaint ni Savalya, no? Accordingly, Savalya invoked unexplained wealth and SALN non-disclosure. It alleges that respondent's salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. O, yan lang, ha? Ang sabi niya. O, hindi naman nakasaad doon anong SALN, anong year ng SALN, anong specifics doon sa SALN, yung wala niya na disclose. O, doon din sa paragraphs 285 to 290 sa fourth complaint ni Cabrera, Article 5, nagsabi it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions and inconsistencies in SALNs, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and ask for bank records and forensic accounting. That is paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Okay? Very broad yung allegation, walang specificity. Doon sa tinuturo natin doon sa law school, yung cause of action mo must be specific so that you can establish a clear cause of action. Anong ginawa ng Committee on Justice? Ang Committee on Justice nagpasampina ng SALN covering 2007 to 2013. Oh, ilang taon yan? Ang daming taon yan. 6 years. 2016 to 2022 and 2022 to 2025. Nakahint ba yan sa complaint? Wala. Sila na lang ang nagdiretso na mula 2007 to 2013, 2016 to 2022, 2022 to 2025. Nagpasampina din sila sa BIR, sa ITRs ni VP Sara and Manasseh Carpio. Nagpasampina sa SEC General Information Sheets, audited financial statements and corporate documents of multiple companies na hindi man lang nakasaad doon sa complaint. Anong klase ito? Fishing expedition na ito. Why? This is a fishing expedition kasi napaka-overbroad ng kanilang sabpina na hindi man lang nahint doon sa complaint. Very unfair. Ginawa ba nila yan kay Marcos? Hindi nila ginawa yan kay Marcos. Kay VP Sara lang. No? The complaints do not even identify the exact SALN year, exact omitted entry, the exact hidden asset. Walang nakasaad doon sa kanilang complaint kung anong SALN year yung may depekto, kung anong omitted entry doon, kung anong hidden asset doon. Wala yan sa complaint. Anong exact account, anong exact amount, exact false declaration with sufficient specificity. Pero yung sabpinang inisyo ay ang lawak ng periods, no? Lawak ng periods including 2007 onwards and extends to multiple corporations which are not even stated in the complaint. So the file records and objections that there was no nexus in the evidence nor in the ultimate facts of the impeachment complaint stands, and that the corporations were not mentioned nor included in the complaint, no? Ayan mga kababayan, napakaliwanag po ng explanation ni Attorney Israelito Torion. Siya po yung petitioner sa Supreme Court versus HOR para harangin po ng Korte Suprema at ipatigil ang ginagawang impeachment.
Ano pong masasabi nyo mga kababayan? Talagang grave abuse of discretion ang ginagawa ng Kongreso. Walang ginawa kundi habulin si Sara sa kabila ng mga nangyayaring mga krisis. Nagmamahala ng mga presyo, lalong-lalo na ang produkto ng petrolyo. Magkano na po ang per litro ng diesel ngayon? 170 this week. 141 na nga mga kababayan. Sasabihin pa ni Auntie Claire na di mo alam kung nakakulong sa isang baso ng kanyang mundo. Siya na lang ang hindi nakakaalam na krisis na talaga sa gasolina. At sinasabi ni BBM na, chill lang. Kontrolado natin ang presyo ng mga produkto. Pagdating doon sa palengke, 60 pesos ang bigas. Pa 70 na ang per kilo. Yari na ang nagsugba. Di ba mga kababayan ko? Anong masasabi nyo? Supalpal na naman ang mga ngagba na kongresista dito. This is The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po mga kababayan at shout out sa inyong lahat. Mabuhay po.